Finally, mapapakita na namin kung bakit ang Bacolod ang isa sa mga trip na hindi namin makakalimutan ni Jay. Siyempre, number 1 na dyan ang masasarap na food trip. Unforgettable desserts na talagang babalik-balikan, affordable delicacies at pasalubong, at ilan sa mga magagandang pasyalan na talagang dapat wag mong ma-miss out sa video na to. At ano pang mas extra special dyan? Yung mga sobrang babait na taong na-meet namin sa trip na to. Tunay nga, Bacolod is the city of smiles, and we now know why. Oh, hi! Biyaheng ka, Peralta. Maraming salamat po for visiting my house. Sorry, hindi ko masyado napaayos. Kung nakita nyo naman, kung alam ko lang pupunta ko dito, napakortina lang naman ako ngayong araw na. Kaya if you're looking for your next travel destination at nagbabalak kang pumunta dito, ipapakita namin sa inyo why Bacolod and Negros Occidental should be on your next travel bucket list. Ipapasalamat pala tayo sa family na nag-host natin dito sa may Bacolod, and yan, sobrang saya nila. Thank you so much for this family. Yes. No? Nag-receive sa amin. No? Yes, so sila ang host namin. Dahil gusto nga nating ma-maximize ang pag-explore natin, nag-decide tayo na maghanap ng car rental na pasok sa ating budget. At buti naman, madami palang self-drive rent-a-car dito sa Bacolod. Kaya in just less than an hour, nakabook tayo ng sedan for just 1K per day. Not bad! Makakaikot na walang limit sa mga lugar na gusto mong pasyalan. Napaka-smooth lang ng transaction. Okay guys, we're here at Gina's dito sa may Bacolod. No? As you can see, sobrang daming tao guys. Sobrang amazing. Ngayon, nagpaluto kami ng pagkain. For the amount of 150, meron ka ng isang bucket ng ng oyster, no? Matitikman natin kung gaano kasarap yung pagkain nila. And they're very friendly, no? Pagpasok pa lang natin, inasikaso kagad nila tayo. And thank you so much sa management ng Gina's, no? Meron din dito sa Manila, pero ito affordable siya. Pag bumili ka ng seafood nila, kasama na yung paluto. As in, para kang namamalengke, and then diretso na yung paluto. Guys, sobrang mura lang. Fee, ano po to? Wasay-wasay, sir. Wasay-wasay. Grilled wasay-wasay. Guys, sarap yata nito. Alright, so here we go. Nandito tayo ngayon para tikman natin yung talagang Gina's, no? Dito sa Bacolod, or adobong pusit, and the wasay-wasay. And guys, libre lang pala yung soup, ha? Just for free. Ang laki. At maraming gulay. Let's try. Okay. Juicy, tender, Wow. delicious. Parang siyang may pagka... Alam mo yung kumakain ka ng shell? Na in-open siguro, tinanggal nyo sa shell, and tinusok nila sa stick, at nilagyan nila ng flavor ng... Parang siyang may pagka, yung oil ng inasal. So yan, dinrip nila dito, siguro minarinate nila, and then, nanuot yung flavor niya. Ito po yung binigay nila. Try natin. Asim. Parang, yung sa kansi kasi, it's sour siya na binuboil. Tapos nilalagay sa soup. Kaya siya maasim. Parang santol, guys. Try natin tong fresh na pusit. Tama. Di maalat. Lasang-lasa mo yung ink ng pusit. Kaya super sarap niya. Wow! Talaba. Try natin, guys. Fresh na laba. Isa pa. Fresh. Pagkalampas ng 500 metro, lumiko pa kaliwa. Isa nga sa naging recommendation sa atin for desserts and coffee ay itong cake shop na susunod nating pupuntahan. Sikat na sikat nga din ito sa mga lokal ng Bacolod. And nag-gets namin agad kung bakit paborito ito.
Grabe, ito na ata ang pinakamamimiss ko dito sa Bacolod. Sayang nga kasi di tayo nakapag-uwi nito sa atin kasi matutunaw. Pero no joke, sobrang sarap at premium ng cakes nila dito sa Kalea sa napakamurang halaga. Mag-order kami. Ano yung bestseller nyo, ma'am? Imported chocolate cake, chocolate mud pie, and then blueberry kiss. Oh, sige. Blueberry, mud pie, at saka chocolate cake. Coffee. Coffee. Brut, Americano. Okay, try natin ngayon yung mga sinasabi nilang bestseller dito sa may Bacolod, no? Try natin. Lami. Pero itong cheesecake na natikman natin, sobrang creamy, hindi matamis, not sweet. Lasang-lasa mo yung cheese niya, cheesecake, and yung blueberry. Sobrang sarap, guys. Try natin to. Okay, for our next cake na tatry natin dito is ang imported chocolate cake na sinabi ni kanina ni ate ay masarap daw. So let's try. Sobrang lasang-lasa mo yung chocolate. Creamy din siya. Kasi nga, because of the chocolate niya. And hindi matamis. Alright, ito na yung final, no? Try natin tong mud pie nila. Okay, let's try. Yummy! Sobrang lamig, guys. Ice cream nga siya. Pero, parang siyang double devil's chocolate. Sarap. Wow! I-reveal natin yung magkano yung bill natin, guys, no? As you can see, yung chocolate mud pie nila, yung slice is 130. Imported chocolate cake, 125. Blueberry cheesecake, 120. Brewed coffee of 95 pesos. A total of 470 pesos for 3 cakes and 1 coffee. Guys, sobrang mura. We're going here in Bacolod. Kailangan yung dumaan dito sa may Palias. Okay. Dahil sobrang satisfied tayo sa ating mga kinain, hanap naman natin ay mapapasyalan. Pero habang nagdadrive, napansin natin na ma-fog at makulimlim ang panahon. Makakaabot pa kaya kami? Pero okay lang, na-enjoy naman natin ang view papunta sa ating destination. We're here at Campus Tuhan Highland Resort. Sobrang foggy at hindi natin makikita yung view. Unfortunately, dahil late na kami dumating, close na ang place for day tour. Pero papakita ko pa din sa inyo ang supposed to be na itsura ng Campus Tuhan kung maganda ang panahon. Dahil hindi nga kami natuloy, nag-decide na lang tayo na lumipat at maghanap ng ibang pupuntahan. At hindi naman tayo nabigo. Oh, hi! Biyaheng ka, Peralta. Maraming salamat po for visiting my house. Sorry, hindi ko masyado napaayos. So, nakita nyo naman. Kung alam ko lang pupunta ko dito, nagpakortina lang naman ako ngayong araw na to. But by the way, I would like first to introduce myself. My name is Roger, and I am the in-house tour guide here at the Ruins. And welcome to my mansion! Kuntuhan na lang tayo about the story ng place na to. And by the way, this is a mansion before, owned by Don Mariano Lides Malacson. But now is already owned by the Javellana family, managed by Mr. Raymond Javellana. He's also a great-grandson. Well, this mansion was built in 1920, but in 1942, sinadyang sunugin to with consent of the family just to prevent the Japanese forces from using it as their headquarters. Oops, konting trivia lang. Alam nyo ba na tong aming tour guide na si Roger ay naging third big placer sa Pinoy Big Brother at kilala din siya bilang tour guide tatay ng Negros noong 2015. Sa galing niya ngang magpatawa, walang bisita ang The Ruins na aantukin habang tinutour niya sa mansyon.
Napakalaki nga ng karisma nitong si Roger at talagang may passion siya sa kanyang trabaho. Maraming salamat po sa mga naniniwala, sa mga patuloy na maniniwala, sa kung ano man yung kaya kong ipakita sa lahat ng tao. So we just opened it to the public last 2008, ma'am. So 15 years pa lang kami nag-ooperate as a business. And they call this Machuca tiles, the hardest, the famous, and the most expensive tiles during that time. Entrance, the side, and the back entrance. But main entrance is intended for their visitors only. Side is for their children, and back is for their servant. I want you to try this. Try to run your hands to the post. You will feel like a marble. Napakakinis. It's because of araw-araw ko rin pinapahawakan. Ang sekreto kasi dito before, ang finishing ng buong mansion, instead of tubig na ihalo sa semento, they used egg whites or puti ng itlog. Diba? Even sa mga old cathedrals. So kung may farm sila noon, malamang ito yung reason kung bakit wala na silang farm ngayon. Ayan. Nakita mo yung structure na yun na may puno sa taas? Alam niyo kung ano yan? What is that? Bahay ni Rapunzel. That is the chimney of Dermascovado Sugar Mill. Kung paano tumubo yung puno doon, they call that bird droppings or maybe dala ng ibon. The fountain is still original, except the water. Yeah, inigip yan 3 weeks ago lang para magkaroon ng tubig dyan. Oh, yes. So this is yung fountain. So, I salute Mr. Javillana for doing a very great job. And ayun yung obelisk na yun sa gitna. Makikita nyo, that's our award as the best landmark in the Philippines. Just want to invite, of course, all of you to please visit Negros Occidental. Because always remember, if you're in Negros Occidental, your visit is not complete without this place. But your visit in this place is not complete without me. So you look for me if you're... And to end the day, hindi nga kumpleto ang ating trip to Bacolod kung hindi tayo dadaan ng Manokan Country, ang OG na place for authentic inasal ng Bacolod. Sa sobrang dami nga ng choices, hindi mo na alam kung saan kakakain dahil lahat sila ay mukhang authentic at masarap. Okay guys, dito tayo ngayon sa pinakamaraming tao. Makikita natin dito sa Manokan Country, no? Dito yung best inasal nila. And makikita nyo kung gaano karaming tao, guys. Time check, 8:44 in the evening. Let's go, come on. Tara, samahan nyo ako. Wow. It's Lion Park Grill House. Since 1981. Hindi pa ako pinapanganak. Buhay na siya. Guys, daming tao. Sobrang daming tao. As you can see, napili natin dito sa may Lions Park Grill House dahil makikita nyo, sobrang daming tao and merong nag-recommend sa atin na locals from Bacolod na dito daw ay masarap. Okay, yan sila mga kasama natin. Ang dami natin. Say hi! Lord, thank you, Lord, for the food that you've been giving to us. Bless this food, Lord, in Jesus' name praying. Thank you, Lord. Amen, amen. Okay, no? Dito tayo sa Tikiman version. Titikman natin tong Bacolod inasal dito sa may Lions Park Grill House. Okay, come on, let's go. I'll try. Sausaw natin. Sobrang lambot and sobrang malasa. Guys, dito talaga matitikman yung authentic. Sis, what can you see? Sis, ang sarap. Ito kasi, sobrang juicy niya na parang pag minunguya mo siya, lumalabas yung sobrang lasa niya. Okay, this time, no, try natin tong chorizo nila at yung kanilang isaw. Guys, as you can see, kakaiba yung isaw. Ano siya, tinanggal yung gitna, tapos nilinis talaga. Pero try mo natin tong chorizo. Yummy! Ito lang yung tamis niya, tapos malinamnam. And then, let's try ito yung kanilang atay. Yummy! Sobra. Malambot siya. Lalo. Ito pala yung bestseller nila. Isol. Chicken ash siya, kasama yung laman sa likod. Para siyang pinaghalong chicken thigh na merong chicken ash. 2-in-1. Try nyo to. Ito yung bestseller nila. Alright. We're going to try yung sinigang nila na tanigi. Okay? Let's see. Tikman din natin to.
Wow, guys, sobra grabe. Hindi ko pa natitikman pero yung amoy. Oh my gulay. Yummy. Sobra. Approved. Amazing. Sarap. Papunta naman tayo ngayon sa ibang kamag-anak ng ating kaibigan na si Jermar. At in-invite niya kaming sumama para bisitahin ang mga ito. At syempre, excited kami ni Jay dahil magkakaroon tayo ng pagkakataon na makita ang ibang parte ng Negros. Sobrang naa-appreciate nga namin ang view habang kami ay bumabiyahe at alam mo nang palabas ka na ng syudad dahil mga bukirin na ang aming nakikita. Nakakatuwa nga rin na ang daming tanim ng tubo or sugarcane na makikita sa paligid habang kami ay naglalakbay. At ayan na nga at dumating na tayo. Hahanapin muna ni Jermar ang kanyang mga tito at tita. Dahil ang nakakatawa pa nga nito ay biglaan or surprise itong pagdalaw niya. At may bitbit pa nga siyang mga asungot. Tignan natin kung ano ang kanilang magiging mga reaksyon. Hello po. Hi, kita. Dahil biglaan nga ito, yung ibang mga tito at tita at mga pinsan ni Jermar ay wala pa nga sa kanilang mga bahay. Yung iba ay nasa bukid or pumunta ng bayan. Pero nakakatuwa pa din dahil napaka-warm ng kanilang pagtanggap sa atin. Ano sabi, sis? Ano daw? Ano daw? Bakit daw hindi na umuwi dito? Hindi yung pamilya. Medyo emotional nga ang part na ito dahil matagal nang di nagkita si Jermar at ang kanyang lola. Halatang na-miss nila ang isa't isa. Dahil hindi pa nga tayo nag-lunch at biglaan din ang ating pagbisita, pagluluto muna daw nila kami ng native na tinolang manok. Uy, ang sarap nun! Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. At habang inaantay naming maluto, iikot pa tayo para maghilo sa mga iba pang kapamilya ni Jermar. Medyo madami-dami nga ang mga kamag-anak na dito. Don't wanna overthink it, baby. It's just sweet. Your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give Hello. Thank you sa santola. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Ang sarap ng aming lunch, talagang made with love. At ngayon naman, dahil gusto pa natin i-explore ang lugar, iikot muna tayo ng pinsan ni Jermar para tignan ang scenery dito. Buhay probinsya. Galing. Buhay probinsya. Ganda. Jay, what can you say? Bumalik tayo ng 19
90s, mga 90s, no? Ito yung ating buhay sa province. And now, mararanasan ulit natin kung paano mamuhay ng Talagang nature feels at nakaka-relax sa probinsya, ano? At ayan na nga po sila, nakapaligo pa sa tubig ng water pump ng Palayan. Parang naaalala ko tuloy ang pagkabata ko. Ang sarap lang hapin ng sariwang hangin pag ganito, nakakatanggal ng stress dahil napaka-peaceful ng lugar. Ngayon naman, titignan natin ang ilan sa mga alagang hayop ng isa sa mga tita ni Jermar. Yun po yung may-ari. Yun ang dapat nakaibiganin, Jay. So, si ate po yung may-ari ng itong lahat na nakikita natin. Good afternoon, guys. We're here at the Choco family, no? Tinuro nila tayo ngayon sa kanilang mga farm, no? Nakikita nyo, sobrang daming baboy. Sobra, as in, first time ko na nakita ng ganito karami. And talagang, ito yung kanilang hanap buhay dito, guys. At nakita nyo kanina, maraming mga truck. Yun naman yung para sa tubuhan. Yep. Tubuhan, palayan na ginagamit nila kung saan. Yun ang pinang-deliver kung saan nila gustong dalhin yung mga tubo. Yes. Tubo. Alright? Okay, let's see the pigs. So guys, tapos tayo ngayon sa sahuran. Nakita nyo, ang daming tao, ang daming nagbebenta kasi sahod ngayon, maraming bibili. But then again, ngayon, ituturo tayo ni Kuya sa palengke. Yan, ito tayo sa palengke kung saan sasakay tayo sa kanyang version ng Raptor niya. Hilux lang to. Okay, tara! Let's go! At habang nandito tayo sa bayan, nakita natin ang Mersey pasalubong. Madami din pala silang mga ibang products na pwedeng iuwi at ipasalubong sa inyong pamilya. Lahat ay mukhang masasarap. Naku, matagal ko na nga gustong itry to, lalo na yung Napoleones na kilala talaga bilang delicacy ng Bacolod at madalas na pinapasalubong pag galing ka ng Negros. Finally, matatry na din natin to. The first time to try Napoleones. Sarap? Custard cream po, ma'am, yung ito. Tapos ito po, yung sugar glaze. Oh, sarap. Salamat. Bro, ang sarap? Nagustuhan mo? Grabe, parang... Kumain natin. Sarap nga. Okay siya. Ngayon naman, we're so blessed kasi ititreat tayo ng dinner ng family ni Kuya Alex. At syempre, very thankful tayo sa kanilang generosity. Good evening, guys. We're here at High Street, Palapala, dito sa may Inigaran. And ngayon, meron ditong paluto again. So, magpapaluto tayo ng seafood. Meron silang barbecue and everything, no? Thank you so much, Kuya, for bringing us here sa may High Street, Palapala. So, thank you so much, Ate Teray, and Kuya Alex, at sa kanilang pamilya, kay Nanay. Thank you so much. Alright, today, we are going sa farm ng mga eggs, kung saan kukuha tayo ng mga itlog, bagong labas sa mga manok. Alright, sige, tignan natin. Come on, let's go! Dito tayo ngayon sa mga itlogan, nakikita nyo, ang dami. Guys, bagong labas sa mga manok. Tignan natin, kuha daw tayo. Itlog, yan. Yan. Wow. Grabe, ang laki. Mahal, iba-ibang size. May big. Grabe. Marami pa dun eh. Grabe, dako. Grabe. Inaanuhan niya. So guys, sobrang daming itlog. As you can see.
Parang hindi sila mainitan. Kuya, yan po isa para sa init. Kuya, mga ilang araw po sila nag-vlog? Isang bisis isang araw. Pag mabusog sila masyado, minsan dalawa. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pag malakas kumain, umiitlog yan ng 2 bisis. Dahil pabalik na nga kami ulit ng Bacolod City, may patreat pa nga ang family ni Jermar sa amin na outing. O, nakaka-bless, di ba? Dadalhin nila kami sa isang sikat na spring resort dito at dito na nga rin kami magla-lunch. Naku, mukhang mapapabalik talaga kami dito sa sobrang pabait nila. At ayan na nga, andito na kami sa aming destination, ang Kaduhada Spring Resort. Iikot muna namin kayo dito at ipapakita sa inyo kung ano ba ang itsura ng paliguan na ito. Ayan, sa entrance may mga nagtitinda, may mga prutas at mga iba pang mga makakain. At ito pala, Sunday ngayon, kaya sobrang daming tao. Ito naman ang mga baong dala namin. Grabe, hindi ka talaga magugutom. Ang sarap lahat. May inihaw na isda, liempo, vegetable salad, lumpia, chichirya at marami pang iba. Sa totoo lang, ito ang highlight ng aming trip para sa amin. Yung makakilala ka ng sobrang accommodating na mga tao, talagang iti-treasure namin ang memories dito. This is a love that we worked for. Thank you so much. Let's eat. So, we're here at the house of PB. Yes. Hello, PB. And birthday ni Philip. Ito yung may birthday, guys. Yan, si Philip. Philip, ilang taon ka na? 12 na siya. Boss. Galing, di ba? So, ano? Ready to eat? Sarap ng food. Let's go. Sige, pahinga ka muna. Ito po ang aming chef for today. Crispy pata. Fruit salad. Burnding. Siyempre, spaghetti. Beef crema opa. At ang, siyempre, special, the crispy pork binagoong. Our face to eat! Oh my God! Oh my God! We are here at Bongbong's Pasalubong. Ito yung mga bilihan ng pasalubong, no? Alam niyo naman na kailangan pag uwi mo, meron kang konti, hindi naman marami, pero konting dalang pasalubong para sa iyong pamilya. Family and friends, naghihintay na sa inyo. Ito ang Bongbong's Trusted Pasalubong brand dito sa may Bacolod. As you can see, mga kaibahan dito sa ibang pasalubong binibilihan natin. Dito, as you can see, fresh made nilang ginagawa. So, ibig sabihin, ginagawa dito, tapos nakikita mo kung gaano kalinis yung space nila, and diretso na repack. Diretso repack, tapos diretso na agad dun sa may display. So, ganun kabilis. So, kina-quality check kagad, and siniserve na kagad sa customers. Kaya, freshly made yung mga gawa nila dito. Alright guys, papunta tayo ng Don Salvador, part 2 ng Negros, and nadaanan natin to. Sobrang ganda guys, tingnan nyo. Sobrang nakaka-amaze tong area na to, nakakatuwa. If you're going to Baguio, makikita mo yung mga dadaanan mo, mga ipaikot-ikot, zigzag siya. Pero nandito tayo sa Negros, no? Baguio, pero nasa Negros ka. Dito man kami nagsisisi na dito kami pumunta sa Don Salvador bago kami bumalik ng Manila. Tama si Jay,
para ito yung little Baguio ng Negros at talaga namang mabubusog ang mga mata mo sa mga tanawin. Dumaan pala kami sa cafe na ito na tawag ay Cafe Laguada na tingnan mo pwede kang magkape habang overlooking sa bangin. Ang ganda talaga dito. At sa di inaasahang pagkakataon, biglang lumakas ang ulan at buti na lang ay napahinto kami dito sa Vegan Travelers Corner habang nagpapatila ng malakas na ulan. At dahil dyan, merienda muna tayo guys.